Welcome back to my channel, Ramiro Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel, Ramiro Boulder, for more updates and exciting content. Here we go. Blockchain, National Blockchain System. Ito na nga ba ang solusyon sa mga anomalya, sa mga kickbacks? Ito po, tinatalakay ng Senate Committee on Science and Technology sa pangunguna ni Bam Aquino ang paggamit ng blockchain para mapalakas ang transparency, accountability at public participation sa budget process ng Pilipinas ngayong Huwebes, October 2. Kahapon po yan. Kasunod ito ng sinusulong ni Aquino na Philippine National Budget Blockchain Act to Senate Bill number 1330. Lahat ng impormasyon na kailangan ng taong bayan para mabantayan ang pera ng bayan kayang mailagay sa sistemang ito, saad pa ni Aquino. Sa blockchain, bawat piso ng taong bayan ay mababantayan. Tanong, ito na nga ba ang solusyon sa matagal ng problema ng ating gobyerno? Ito na nga ba ang solusyon sa mga pangungurakot ng mga opisyal ng bayan? Atin pong alamin kung totoo Crazy ba. Ito technology. po, You have to pay attention. you have to pay You need to attention. get educated. You need to do lots of research. Cryptocurrency, blockchain technology, distributed ledger technology is here to stay. It is a software that is very secure and can be. You have Uh, to pay attention. You need to get educated. You need to do lots of research. Cryptocurrency, blockchain technology, distributed ledger technology is here to stay. It is a software software. that is very secure Ito daw po ay software na secure, and can be very transparent on transparent. every transaction that we do. Follow for more to stay updated on Okay, this. ayan po. Very transparent on. Ah, ang blockchain technology ay ang sabi po ng mga kagaya po nung sabi dito ay secure at transparent. Very secure and very transparent. A blockchain is like a digital ledger book that records transaction like money movement or data exchanges across a network of computers. Here how it works in simple term. Ito na po. Blocks. A group of transaction is collected into a block chain. Each block is linked to the previous one through a unique code called a hash, creating a chain of blocks, hence blockchain. 3. Decentralized. The ledger is not stored in one place. Instead, it's shared across many computers nodes in a network. Secure. Transactions are encrypted and linked, making it hard to alter or hack. Transparent. Ito na po ang dapat na gawin. All transactions are recorded publicly so everyone can see them. Everyone.
Ikaw, ako, sila, tayong lahat. Makikita po yun. Blockchain technology is used for various purposes including cryptocurrencies like Bitcoin, supply chain management, voting system, secure data storage. It's a way to create trustworthy, tamper-proof record of transaction without needing a central authority. Yan po ang blockchain technology na kailangan may sa batas upang mawakasan na ang pangungurakot ng mga opisyal na halal ng taong bayan sapagkat ang korupsyon sa Pilipinas ay napakalawak, napakarampant. Nagmula ang korupsyon sa Kongreso, sa Senado, papunta sa executive dito sa ahensya ng gobyernong DPWH, down to the engineers, hanggang sa contractors, napakatalamak ang korupsyon sa ating bayan. Kaya nga po, ito na ang solusyon. Blockchain technology, National Blockchain System. Ito po ang pinakahihintay nating lahat na maging transparent ang lahat ng ginagawa ng ating dalawang kapulungan, mababang kapulungan at mataas na kapulungan upang masawata ang mga pagnanakaw ng pera ng bayan. Okay? Hanggang dito na lang po. At huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayo at maraming salamat po.